Sa opisina ngayon, nagtitipon ang mga tao dahil mukhang binago ang technical na mga espesipikasyon. Ang Departamento ng Benta ay pumayag sa plano ng hindi kumukonsulta sa iba at basta na lamang nagdesisyon. Ang mga empleyado ay nagsipagtrabaho ng masigasig nitong nakaraang buwan na ang mga oras ng overtime ay lumampas pa sa 100 oras. Ngunit kahit ganoon, kailangan pa rin nilang sumunod dahil pumayag na ang kumpanya. Lumapit si Kirata mula sa malayo at sinabi sa lahat na huwag mag-alala dahil ang tunay niyang trabaho ay programmer kaya kakayanin ito. Bumalik si Kurata sa kanyang mesa, nakatitig ng matindi sa screen ng computer upang magsaliksik. Kahit kulang ang oras upang maging eksakto, kailangan niyang magtagumpay, kaya mabilis siyang nagsimulang magtrabaho. Pagkatapos ng trabaho, lumabas ang lahat ng empleyado upang kumain ng magkakasama, ngunit dumaan muna si Kurata sa supermarket upang bumili ng mga model kit na ibinebenta doon. Si Kurata ay may 2 silid na apartment, na ang isang silid ay puno ng mga plastic na modelo, mga robot mula sa anime series. Sa kabila ng hilig na ito, mayroon pa ring mga taong gustong sumunod sa kanya dahil isa siyang napakahusay na programmer. Tinatawag siyang isang henyo. Habang pauwi si Kurata, biglang bumuhos ang malakas na ulan. May hawak siyang puting payong, at marahil hindi niya napansin nang tumawid siya sa kalsada na may kotseng paparating ng mabilis at direktang bumangga sa kanya. Maari bang dito na magtatapos ang kanyang buhay? Sino ang bubuo sa mabagong bili niyang model kit? Nagbago ang eksena sa ibang mundo kung saan si Celestina ay nagtatanong sa kanyang ama kung maayos pa ba ang kanyang kamahalan. Sinabi ng kanyang ama na siya ay kasing lusog pa rin tulad ng dati. Ang Framavilla ay patuloy na namumuhay sa kasaganaan sa kabila ng maraming panganib at ang lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang kamahalan Ambrosius. Sa paglalakbay na ito, ang mag-ama ay binigyan ng kahangahangang talumpati ng akademya kasabay ng napakalaking halaga ng pera. Nais ng kanyang kamahalan na palakihin pa nila ang mas maraming Night Runner. Sa oras na iyon si Matias, na asawa ni Celestina, ay tiyak na magiging abala. Sinabi niya sa kanyang ama na huwag masyadong mag-alala tungkol dito. Habang umaandar ang karwahe, bigla itong yumanig ng matindi. Mula sa malayo ay lumipad ang isang nakakatakot na halimaw patungo sa kanila na naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng driver at bumagsak sa isang libis. Lumipad ito sa ibabaw at agad na pinatay ang malakas na kabayo. Nang makita ito ng kanyang ama, ay bumaba siya sa karwahe at hinugot ang kanyang espada. Nakipaglaban silang dalawa laban sa dambuhalang halimaw nang hindi nila namamalayan na mula rin sa malayo ay papalapit ang isang higanteng alakdan. Pagdating ng alakdan, ginamit nito ang matatalim na sipit upang buhatin ang maliit na karwahe ng mataas. Natakot si Celestina dahil ang kanyang anak na si Eruo ay nasa loob pa rin ng karwahe. Nabagsak ang karwahe at nabasag, si Eruo ay nahuhulog mula sa taas. Habang bumubuka ang bibig ng halimaw upang lamunin ang bata, biglang may nakasisilaw na liwanag na sumugod. Ito pala ay si Matias kasama ang kanyang mga kasamahan na mukhang mga robot. Sinabi niya sa kanyang biyenan na siya na ang bahala. Hindi madaling talunin ang halimaw na ito at muntik na siyang mapatay, ngunit sa kabutihang palad sa sandaling iyon, ay nagawa ni Matias na bumangon at talunin ang dambuhalang halimaw. May ulat pala ng mga halimaw na umatake sa daanan, kaya siya at ang kanyang mga kasama ay nagmanman. Nang makita ni Aru ang kanyang ama na lumabas mula sa loob ng malaking robot, siya ay lubos na natuwa. Higit pa, siya ay natuwa sa robot na iyon at mabilis na tumakbo upang yakapin ito, hindi pinansin ang kanyang ama. Ang robot na ito ay isang silhouette knight, isang kabalyero na pinapagana ng mahika. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama, ipinahayag ng bata ang kanyang kagustuhan na maging isang night runner. Marahil si Eru ay si Kirata na muling isinilang matapos ang kanyang pagkamatay. Matapos maayos ang lahat, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay papunta sa kaharian ng Fremavilla, isang lugar na pinamumunuan ng mga tao at mga halimaw. Ang akademya sa lungsod ng Lalatina ang lugar kung saan nagsisimula ang lahat ng kwento. Sa mga sumunod na araw, masigasig na nagsanay si Eru, nag-aral at kahit nagbabasa ng mga libro sa hapagkainan na ikinagulat ng lahat. Para sa batang ito, lahat ng kanyang natutunan ay magdadala sa kanya ng mas malapit sa kanyang pangarap. Habang nagbabasa siya ng isang libro, natuklasan niya na ito ay parang programming na dati niyang espesyalisasyon. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang 3 taon isang umaga bago pa tuluyang magliwanag sina Okatu at Adele, ay gumagapang sa mga madidilim na bubong at may ginagawang bagay. Biglang naging hindi maingat si Adele
At nadulas pa ngunit sa kabutihang palad naroon si Eruo at nasalo siya. Medyo mukhang pambabay si Eruo kaya medyo nagduda ang dalawa. Ito ang unang pagkikita ni Eruo sa mga taong magiging panghabambuhay niyang kaibigan. Kalaunan naging magkaibigan silang tatlo at tinanong kung ang ginamit niya kanina ay mahika. Sinabi ni Aru na hindi ito madaling matutunan. Una, kailangan munang magsanay gamit ang sariling kapangyarihan ng mahika at kung nais ng dalawa na matuto siya ang magtuturo sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lingkod at tinawag ang ina ni Aru dahil siya ay nasa bubong, kaya agad na umalis ang dalawang kaibigan. Ang bayan ni Eruo ay umiiral upang magsanay ng mga Night Runner at likas na nais din ni Eruo na maging isa kaya siya ay nag-enroll sa akademya. Sabik na sabik si Eruo na maging isang Night Runner, ngunit sinabi ng guro na kasalukuyan siyang kulang sa dalawang pangunahing prinsipyo, patayang kaalaman at taas. Nang marinig niya ito ay labis siyang nalungkot at nanatili sa kanyang tabi ang kanyang dalawang matalik na kaibigan upang siya ay aliwin. Bigla niyang naisip na kung hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili upang tumangkad, maari niyang baguhin ang modelo mismo. Nais niyang makahanap ng paraan upang makatakas mula sa batayang klase ng mahika at makapasok sa klase ng prinsipyo ng disenyo upang makakuha ng mas maraming kaalaman. Habang sila ay nakaupo at nag-uusap, nakit nilang tatlo ang isang pangkat ng mga pasaway na kinuha ang isang bagay mula sa isang maliit na batang lalaki at tinukso siya. Ang maso ay bagay na binili ng bata gamit ang unang perang kinita niya, ngunit kinuha na ito. Tinawag ni Eruo ang bata at tinanong kung ano ang kanyang pinag-aralan dito. Nang malaman kung sino ang bata, sinabi ni Eruo na siya ay naging walang galang dahil labis niyang iginagalang ang mga taong may kinalaman sa Silhouette Knights. Pagkatapos ay tinulungan niya ang bata upang mabawi ang kanyang pag-aari. Lumapit ang tatlo sa mga nang-aapi at gumamit ng mahika upang paliparin ang bata ng malayo na bumagsak mismo sa kinaroonan ng iba. Nabawi na ang kanyang maso, nais malaman ng bata kung sino sila at kung anong uri ng makapangyarihang mahika ang kanilang ginamit. Pumunta sina Eru at ang tatlo pa upang hanapin ang mga panday at ipinaliwanag ng bata kung paano gamitin ang mahiwagang baston. Nang makaharap nila ang manggawa, ibinahagi nito ang kanyang layunin sa kanila. Sa araw ng pagsukat ng Mona, tinanong ni Eru ang guro kung sakaling lumampas ang kanyang resulta sa sakop ng kurso, maari ba siyang laktawan sa klase ng pundasyon upang makapag-aral ng ibang klase. Ngunit sinabi ng guro na kahit pa siya ay apo ng punong guro, hindi siya maaring bigyan ng ganoong espesyal na trato. Nanatiling determinado si Eru sa kanyang layunin at agad ipinakita ang kanyang kakayahan. Nang inilabas niya ang kanyang mahiwagang baston, labis na ikinagulat ito ng guro. Matapos niyang ipakita ang mahika, tuluyang nahikayat ang guro at pinayagan siyang hindi na sumailalim sa klase ng pundasyon. Lumipas ang 3 taon at patuloy na pinangarap ni Eru ang lumikha ng sarili niyang modelo. 1 taon na ang nakalipas mula nang mailabas ang bersyon ng kaharian na pamantayan at hanggang ngayon ay wala pa ring bagong pag-unlad. Lagit-laging naniniwala si Eruo na kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Ang mga estudyante ng junior at senior high school sa Knights Association ay naglalakbay patungo sa lugar kung saan naninirahan ang mga medyo maliliit na halimaw. Sa gabi, nagpapahinga ang mga estudyante sa bungad ng kuweba, lahat ay may dalang pagkain. Lumapit ang pangulo ng konseho ng mag-aaral at tinanong si Iru kung bakit gusto niyang mabilis na umusad sa mga baitang. Humingi ng paumanhin si Okatu kay Iru dahil hindi niya sinabi na siya at ang kapatid ng pangulo ng konseho ng mag-aaral ay may parehong ama. Sinabi nilang dalawa na hindi maharlika ang kanilang ina kaya't hindi sila maaring magmana. Naunawaan ito ni Iru at sinabi niya na kung kailangan nila ng tulong, dapat nilang sabihin dahil hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga kaibigan. Lagit-laging dama ni Eruo na ang mga dambuhalang robot ang pinakamahusay, nagbibigay sila ng kapayapaan sa kanyang puso. Kapag nakikita niyang may kasama ang iba, umaasa rin siyang magkaroon ng sarili sa lalong madaling panahon. Nakakagulat na ang kapatid na nasa pagbabantay ang siyang nagmungkahi na subukan niyang sumakay sa isa, bagay na labis na ikinatuwa ni Eruo. Nang makapasok siya, sinubukan niyang gamitin ito ngunit gaya ng inaasahan, hindi niya ito maabot dahil sa kanyang mababang tangkad. Sa gabi, habang lahat ay natutulog, biglang dumating ang isang malaking grupo ng mga demonyo. Ang mga estudyanteng nasa 3 taon na nagsasanay sa gabi ay kailangang umalis na sa lugar na ito. Habang naghahanda ng umalis ang mga nasa 1 taon at 2 taon, humiling si Eru.
Nakita niyang nag-aalala ang kanyang kaibigan para sa kanyang nakatatandang kapatid, kaya bumalik siya upang iligtas ito. Dumating din ang mas malalakas na tao na nagsabing sila na ang bahala. Hindi lamang maunawaan ni Iru kung bakit napakaraming demonyo rito at nakaramdam siya ng masamang kutob. Sa gitna ng di mabilang na maliliit na halimaw, biglang lumitaw ang isang dambuhalang demonyo, napakalaki ng itsura at nagsimulang gibayin ang mga matataas na batong pader. Ang buong hukbo ay nagsimulang umatake dito, ngunit tila hindi ito tinatablan. Ang dambuhalang demonyo ay isang yapak lamang upang talunin ang iba. Hinarap ng mga estudyante ng akademya ang mababangis at mapanganib na halimaw, ngunit sa kabutihang palad, dahil kay Iru at Lucia ay minimal lamang ang pinsala. Pagkatapos ng lahat lumapit ang kapatid ni Akito upang pasalamatan silang tatlo. Nang makita niyang niyayakap ng kanyang kapatid si Iru, agad na tumakbo si Eddie at sinabing siya ay para sa kanya. Sinabi ng nakatatandang kapatid na palagi naman siyang kasama ni Iru, kaya paminsan-minsan ay dapat siyang payagang hiramin ito. Ngunit hindi pumayag si Eddie na nag-iwan kay Akito na walang nagawa. Biglang sinabi ni Eruo sa pangulo ng konseho ng mag-aaral na may bagay siyang kailangang pag-usapan. Patuloy pa rin niyang iniisip kung bakit lumitaw ang isang hukbo ng mga mahiwagang halimaw dito. Orihinal na ligtas naman ang gubat na ito at iniisip niyang hindi ito nagkataon lamang. Malapit nang humarap sa panganib ang gubat at tinipon na lahat ng mga Night Runner doon, umaasang makakarating sila sa oras upang protektahan ang mga estudyante ng akademya. Habang ibinabahagi ni Iru ang kanyang iniisip, muling natagpuan sila ng dambuhalang demonyo, isang division class na halimaw. Ang mga estudyante ng akademya ay sumasakay na isa-isa sa mga karwaheng kabayo upang umalis sa lugar na ito. Pinapaalahanan ni Iru ang kanyang nakatanda na mag-ingat. Habang papasakay na siya, nakita niya si Yuichi na tumatakbo palabas. Nang makita ang panganib, sinabi ni Iru sa lahat na mauna na habang siya ay mananatili. Gumamit ng mahika ang dambuhalang demonyo upang takutin si Yuichi para sa kanyang buhay, kaya tumakbo ito upang iligtas ang sarili. Tinanong ni Iru ang kanyang senpai kung siya ba ay tumatakas at agad niya itong inamin. Idinagdag pa na kahit may isang taong manatili, ay wala rin namang magiging kaibahan. Kaya't naisip ni Iru na mabuti iyon dahil maaari niyang gamitin ang Night Runner ng kanyang nakatanda. Ngunit nang umupo siya sa loob ng makina, hindi niya ito maabot. Paano niya ito makokontrol ng normal? Mabilis niyang hinugot ang mga kontrol na braso ng makina at pinalitan ng mga iyon ng kanyang dalawang mahiwagang baston. Gumamit si Aru ng isang pamamaraan na hindi pa nagagamit ni Numan noon. Sa wakas, nagawa niyang paandarin muli ang makina at nagalak siya na magagabayan na niya ang robot. Mahirap ito para sa kanya, ngunit nakaya niya. Ang lakas ng mga knight ay hindi kayang talunin ang dambuhalang halimaw. Dumating si Eruo na nagpaakala sa lahat na si Uichi ay bumalik. Mabilis niyang inatake ang halimaw, ngunit wala siyang magawa. Tinamaan sila ng halimaw at halos hindi na makabangon. Patuloy na inaatake ng halimaw si Eruo. Mabilis niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang hampasin ang dambuhalang halimaw, ngunit napakatibay nito. Kahit gaano siya nagsikap, wala pa rin siyang nagawang pinsala dito. Nang lumapit ang halimaw sa makina, si Yuichi na muling nagkamalay ay nakakita nito at nakadama ng matinding kaba at takot. Ngunit iba si Eru. Hindi pa rin siya nakakaramdam ng takot sa harap ng halimaw na ito. Ang espada sa kanyang kamay ay ngayon ay nabasag, kaya agad niya itong itinapon at gumamit ng bago. Sa kabilang panig, dumarating na rin ang mga dagdag na puwersa sa gubat upang protektahan ang mga estudyante ng akademya. Lahat ng mga knight na roon ay nagtuon ng buong lakas upang talunin ang dambuhalang halimaw na iyon. Bumuga ng pulang apoy ang demonyo mula sa bibig nito na tumupok sa buong gubat. Ang mga knight ay tinilapon din nito palayo. Tunay ngang hindi madaling talunin ang kapangyarihan nito. Lubhang nagalit si Iru nang winawasak ng demonyo ang mga robot. Sinabi niyang ang tanging makawasak ng mga robot ay kapwa-robot. Tila natagpuan ni Eru ang kahinaan nito. Ang mahika ng papapalakas ng halimaw ay tila limitado na ngayon. Nagpatuloy ang mga knight sa pagsalakay at pag-ikot upang muling atakihin ang halimaw. Muling naghahanda si Eru na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang tapusin ang laban dito, ngunit biglang bumagsak ang makina at hindi na siya makakilos. Ang buong makina ay gumagawa ng mga ingay na tila bakal nagbibitak. Ito ay tinatawag na metal fatigue. Sinabi ni Aru na hindi niya alintana kung babagsak siyang kasama ng robot, ngunit marami pa siyang kailangang gawin.
Sinabi niya sa kanyang senpai na siya nang humawak ng kontrol para sa kanya. Kahit hindi siya sang-ayon, wala nang pakialam si Eru. Kung nais niyang mamatay rito, maaari niyang piling hindi gawin. Lumabas si Eru. Ang mga knight ay buong lakas na nakikipaglaban upang wakasan ang halimaw. Nang makita nila si Eru, hindi nila alam kung ano ang kanyang binabalak. Gumamit si Eru ng dalawang mahiwagang baril, itinutok niya ito ng diretso sa halimaw. Agad itong sumugod kaya mahigpit siyang kumapit dito. Ang kidlat na mahika na ginamit ni Eruo ay tumama ng diretso sa mata ng halimaw, dumaan sa optic nerve nito, at dumaloy ng diretso sa brainstem. Ang utak ang pinakagitna kaya nang maapektuhan ito, ang mga aktibidad ng katawan nito ay tuluyang nasira. Kahit isang division class na mahiwagang halimaw ay bumagsak. Nawala ang suporta ng mahika ng pagpapalakas at sa wakas natalo ang halimaw. Kinaumagahan, nagsusumite ng ulat ang mga pangkat tungkol sa mga pinsala mula sa labang naganap kahapon. Akala ng lahat ay isinakripisyo ni Yuichi ang kanyang buhay upang iligtas sila, kaya humingi sila ng tawad sa pag-aakalang tumakas siya kagabi. Nakagugulat na lumitaw sina Aru at Yuichi at nalaman ng lahat kung paano ninakaw ni Aru ang Night Runner at ginamit ito upang lumaban kagabi, isang bagay na hindi kayang paniwalaan ng sinuman. Tinanong ng Panggulo ng Konseho ng Mag-aaral si Iru kung ano ang gagawin niya kung sakaling hindi siya nakapasok sa makina kagabi. Ang kanyang sagot ay nagulat ang lahat nang sabihin niyang kung ganoon ay malamang tatakbo siya kasama ng iba. Ang ginawa ni Iru kabi ay isang malaking sugal, ngunit dahil sa nangyari kagabi, mula ngayon nais niyang magkaroon ng wastong makina na maaari niyang malayang kontrolin upang hindi na muling mangyari ang ganoong sitwasyon. Ang iniisip ni Eruo na gumawa ng sarili niyang Night Runner ay hindi pa rin naiwaksi. Ito pa lamang ang simula. Ang impormasyon na isang bata ang tumalo sa isang division class na mahiwagang halimaw kung i-anunsyo ay maaring maapekto sa moral ng Knights Association, kaya itinago nila ito at hindi pinayagang kumalat palabas. Tinanong ng kanyang kamahalan ang kanyang mga tao kung ang batang yon ba ay apo ni Lori at tunay ngang siya nga. Sinabi niya na ang kapangyarihang sobra ay maaring magdala ng pagkawasak. Isang bagay na tunay na napakapanganib, kaya marahil ay kailangan niyang makipagkita sa batang iyon. Dinala si Iru upang makaharap ang kanyang kamahalan sa kastilyo. Ang kanyang anyo ay medyo pambabay, kaya kinailangan pang kumpirmahin ng kanyang kamahalan ang kanyang kasarian. Nadama ng kanyang kamahalan na tila napakahimik ni Iru para sa isang bata na hindi pa man lang nasa hustong gulang. Sinabi ng kanyang kamahalan na hindi niya alam kung anong gantimpala ang ibibigay kay Iru. Agad namang sinabi ng lolo ni Iru na isa pa lamang siyang bata at hindi kailangan ng gantimpala, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang kamahalan. Tinanong niya kung anong gantimpala ang nais ni Iru. Nagatubili si Iru at hindi alam kung paano sasagot dahil natatakot siyang baka sinusubok lamang siya ng kanyang kamahalan. Sinabi ni Eruo na sa ngayon isa lamang ang kanyang hiling. Ang kasalukuyang kulang ay kaalaman, kaya nais niyang malaman kung paano lumikha ng puso ng isang Night Runner. Ang hiling na ito ay labis na ikinagulat at ikinalito ng lahat ng naroroon. Sinabi ni Digaus na iyon ay isang pambansang yaman. Ang pinakapinagbabawal na bagay, isang bagay na tanging ang kanyang kamahalan lamang ang maaring magkaloob kay Eruo. Tinanong ng kanyang kamahalan kung ano ang nais niyang gawin kapag nalaman niya ito. Sinabi ni Iru na siya ay nag-aaral upang maging isang Night Runner sa Ladiana, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay magkaroon ng kakaibang silhouette knight na kanya mismo. Nais niyang likhain ito ng sarili. Ang dahilan ay simpleng pansariling interes lamang. Biglang tumawa ng malakas ang kanyang kamahalan at inakalang katawa-tawa iyon. Agad na humingi ng tawad ang lolo ni Iru at sinabing papagalitan niya pa ang kanyang apo ng mas maayos. Nakagugulat na inaprubahan ng kanyang kamahalan ang kahilingan. Sinabing ang pagtalo lamang sa isang behemoth ay hindi pa sapat upang makakuha ng karapatang ma-access ang pambansang yaman. Kailangang patunayan ni Iru na kaya niyang gamitin ang pamamaraan ng paggawa ng ether reactor. Kailangang likhain ni Iru ang katawan ng isang silhouette knight at kung sapat itong kahanga-hanga, tutuparin niya ang kahilingan ni Iru. Agad na pumayag si Aru rito. Sina Stefania at ang kanyang dalawang kapatid ay bumalik upang makaharap ang kanilang ama. Tinanong siya ni Eddie kung bakit sila ipinatawag. Tinanong niya kung sila ba ay mga kaibigan ni Iru at sinabing nais niyang iulat nila ang anumang tagumpay ni Iru.
Sa kasalukuyan ay labis na nagustuhan ng kanyang kamahalan si Iru, kaya nais niyang siya ang unang makapagsabi ng balita rito. Ngunit iniutos din sa kanila na huwag ipaalam kay Erui ang tungkol dito. Sa pasilidad ng produksyon, napakasipag ng mga manggagawa. Habang tinitingnan ang pulang makina ni Yui, hindi maintindihan ng panday kung paano ito nauwi sa ganito. Kaka-repair lang nung nakaraang buwan, ngunit matapos lamang ang isang gabi ay naging bunton ng sirang bakal. Nakatayo si Eruo sa likuran at bigla niyang sinabi na kahit ang sirang makina ay may sariling ganda, ito ang tunay na estetikong kagandahan. Habang nagsasalita ay muntik na niyang mabunyag ang sikreto na siya mismo ang nakasira sa modelong iyon. Buti na lang at dumating ang kanyang kaibigan sa tamang oras upang pigilan siya. Ngunit tila may alam si David at pinilit silang magsabi ng totoo. Sinabi ni Eruo na kinuha niya ang lahat ng mana mula sa makina upang gamitin sa mga pag-atake. Kinumpirma ito ni Master David sa may-ari ng makina at ito ay lubos na tama. Nang makita si Yuichi na malungkot, pinuri siya ni Iru dahil nagawa niyang mahusay. Hindi sana naging matagumpay ang huling atake kung wala ang kanyang tulong. Tuwing nagtuon si Iru ng kapangyarihan sa isang bagay, ang mamakina ay nasisira. Ang mga panday ay nagsikap ng husto, ngunit nauwi lamang sa pagkasira, kaya tila hindi nararapat. Nagkaroon ng ideya si Iru upang mapabuti ang sitwasyon. Sa kanyang libro ay may paraan upang mapalakas ang integridad ng power structure. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng 30 parte, malaki na ang ikinabuti ng kahusayan. Bagaman mahina ang mga hibla kapag mag-isa, kapag pinagdikit-dikit ay bumubuo ito ng napakatibay na solidong masa. Dahil dito, nagagawa nitong lumawak at lumiit sa mas malalayong distansya na nagdudulot ng mas mataas na output, isang napakatalinong inobasyon. Agad na nilagyan ni David ng ganitong pagbabago ang mga makinang nire-repair. Kinuha naman ni Eruo ang pagkakataong ito upang magmungkahi ng kaunting pagbabago sa anyong humanoid. Lumapit ang kanyang senpai mula sa likuran at sinabing tinutupad ni Eruo ang kanyang pangarap. Para sa mga makinang mahina ang kondisyon, may paraan pa rin upang maging mas malakas at mas mabilis kaysa dati sa tulong ng kanyang senpai. Karaniwang 2 braso lamang ang isang silhouette knight, ngunit iminungkahi ni Iru na magdagdag ng 2 pa sa likuran. Sa halip na palitan lamang ang espada ng tungkod na walang gaanong pagkakaiba, maaring magdagdag ng 2 karagdagang braso upang magdala ng mas mataas na lakas sa makina. Matapos marinig ang kanyang mungkahi, sinabi ni David na ang mga silhouette knight ay idinisenyo batay sa prototipo ng tao. Ayos lang na magdagdag ng mga braso, ngunit ang problema ay kung paano ito kokontrolin. Sinabi ni Iru na hindi naman kailangang totoong braso ang idagdag, sapat na ang isang bagay na makakahawak ng tungkod na panlaban. Ang tungkod na hawak ng mga braso sa likuran ay tinatawag na back weapon. Upang makontrol ang paggalaw nito, gagamit sila ng espesyal na mga script na may kasamang aiming function. Ang kailangan lang gawin ng Night Runner ay tumutok at bumaril sa tamang sandali. Bagaman kahawig ng tao ang mga makina, sila pa rin ay mga makina. Upang maidagdag ang mga bagong kakayahan, kailangan ding baguhin ang kanilang anyo. Matapos marinig si Iru, pakiramdam ni David ay hindi niya ito ganap na naunawaan sapagkat lahat ng ito ay bago sa kanya. Sa pagtatapos ng isang mahabang araw ng pananaliksik, tinanong ni Akito si Eru kung tiyak bang lalakas ang makina kapag dinagdagan ng mga ito. Buo ang kumpiyansa ni Eruo sa kanyang natutunan at malakas at matatag siyang sumagot. Sinabi ni Akito na kung ganoon ay tiyak na makikipaglaban ulit si Eruo sa mga mahiwagang halimaw. Sandali siyang natigilan, ngunit masaya niyang sinabing tungkulin ng Night Runners ang protektahan ng mga tao mula sa mga halimaw. Hindi nais ni na Eddie at Akito na lumaban siya ng mag-isa. Nais nilang tumulong at ayaw nilang muling maiwan gaya noong insidente sa Behemoth. Mabilis na pumayag si Iru sa desisyon ng kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan, tinanong siya ng punong guro kung kaya niya ba talaga itong gawin. Karamihan sa mga makina ng paaralan ay kasalukuyang nire-repair. Ang paggawa o pagbabago ng silhouette knights ay nangangailangan ng masalimuot na proseso at mahabang panahon ng paggawa. Ang mas madaling paraan upang lumikha ng bagong makina ay ang paliitin ito. Ang benepisyo nito ay mas simple at mas madali itong gawin. Nais ni Aru ng paggabay mula kay Bastion at tulong ng mga estudyanteng nasa junior high, kaya nakabuo siya ng maraming bagong plano at sinimulang isama ang buong akademya sa kanyang proyekto. Lahat ay nasasabik dito. Sinimulang subukan ng mga tao sa akademya ang silhouette gear. Hindi naman masama ang pakiramdam, ngunit medyo komplikado ang kontrol.
Bukod pa rito, sobrang dami ng mana ang hinihigop upang palitan ang lumang modelo. Matapos ang sunod-sunod na nabigong pananaliksik, sa wakas ay handa ng patakbuhin ang isang silhouette knight na binago gamit ang kakaibang crypto tissue at back weapons. Handa na sila para sa pagsusulit. Laking gulat at tuwa ng lahat nang makita nilang tumayo at unti-unting lumakad ang makina. Marahil sobrang lakas ang dahilan kaya medyo mahirap itong ayusin. Kakailanganin pang i-fine-tune ang ilang bahagi. Ang pinakamalaking layunin ngayong araw ay ang dalawang tungkod. Ang paggamit ng silhouette arms ay nagbigay ng medyo tumpak na resulta na ikinagulat at ikinatuwa ng lahat. Ang pinakamahalaga ngayong araw ay ang bagong hakbang sa pag-unlad ng Silhouette Knight. Lumahok sina Hilvi at EJ sa isang simulated battle. Bagaman ito ay simulation lamang, marami ang mga manonood na sabik na naghihintay. Nagsimula ang laban, mabilis na nakalamang si Hilvi at lalong pinipressure ang kanyang kalaban, marahil sinusubukang makuha ang bentahe sa pamamagitan ng mas mataas na output. Hindi pa kumpleto ang mga pagbabago sa control system na maaring magbigay ng disbentahe kay Hilvi. Ang tanong ngayon ay ang willpower ba o kasanayan ang magtatagumpay sa laban? Sumugod si Ijia diretso sa kanyang kalaban. Ginamit ang espada upang harangin ang mga atake at pagkatapos ay mabilis na umatake paharap at nasira ang makina. Ginamit ni Hulvi ang lahat ng kanyang lakas at naghanda na para sa huling atake upang tapusin ang laban, ngunit bigla siyang huminto. Naubos na ang kanyang mana at hindi na niya kayang gumalaw. Ang susunod na kailangang solusyonan ay kung paano epektibong mabawasan ang konsumo ng materyales dahil sa pagtaas ng output. Habang nagdiriwang ang lahat, si Hulvi ay nakaupo mag-isa sa isang sulok na malungkot. May isang grupo ng mga misteryosong tao na lihim na nagmamasid sa bawat kilos ni Aru. Naghihintay silang matapos niya ang paggawa upang magplano ng kung anuman at hindi sila mukhang mabubuting tao. Ang bagong gawa na Silhouette Knight ay may depekto. Mabilis maubos ang mana at ito ang kailangang ayusin bago pa man ito magamit sa totoong labanan. Si Iru at ang lahat ay nagsisikap mag-isip ng paraan upang maitama ito. Karaniwan, ang pagtaas ng performance ay nagpapababa ng fuel efficiency. Mas maraming muscles ay mas malakas, ngunit hindi naman kailangang magsimula muli mula sa umpisa. Sinabi ni Eddie na ito ay espesyalisasyon ni Iru. Sagot ni Iru, hindi kailangang kahawig ng tao o maraming muscles kung mana lamang ang mahalaga. Hindi ganoon kahalaga ang hugis. Kaya't nagsimula muli ang mga panday at si Iru sa pagkukumpuni ng makina. Pagkatapos ng mga pagbabago ay sinubukan nila ulit. Sa pagkakataong ito, mas naging matagumpay. Ang makapangyarihang sandata ay nakapagbitaw ng isang putok na agad nagpasabog ng malaking punong kahoy sa gitna at kaya pa nitong magpaputok ng sunod-sunod. Naitanong kay Eruo kung ano ang pakay niya sa mga ito. Malungkot niyang sinabi na ito ay para sa hamon at malikhaing pag-iisip. Sa kasalukuyan, ang plano upang mapahusay ang crypto tissue ay may balakid. Mukha itong masyadong mabigat. Ang balanse ay ibang-iba kumpara dati at hindi ito makakagalaw ng normal. Sa ngayon, itinuturing ni Iru na kumpleto ang telesteel. Sabi ng kanyang lolo, hindi siya umaasa ng malaki mula kay Eru, ngunit ito ay tunay na bago at naibang bagay. Hindi pa maaring iharap ang makinang ito kay kanyang kamahalan. Kailangan ng mas mahusay na bersyon at dapat niyang pagsikapan na makamit ang magagandang resulta. Ang telesteel ay maaring ituring na pundasyon, ngunit kailangan pa nilang magpatayo ng isang kahanga-hangang kastilyo sa ibabaw nito upang tunay na mamangha si kanyang kamahalan. Ang ikinababahala ni Lori ay ang magiging epekto ng bagong makina sa assembly room kaya nais niyang magpasa ng ulat. Kung malalaman nilang estudyante ang gumawa nito, sino ang nakakaalam kung paano sila tutugon? Sina Eddie at Akito ay hindi alam ang gagawin. Sinabi ng kanilang ama na kung makakamit ni Iru ang isang kahanga-hangang bagay, dapat nilang iulat ito. Kaagad na ipinatawag ang lahat ng kaugnay na estudyante. Sila ang Red Rabbit Knight Corp na ipinadala ni Marquis Digas na labis na interesado sa bagong Silhouette Knight. Sinabi ng kanilang pinuno na dapat dalhin ng mga estudyante ang lahat ng makina sa Kisu Fortress kasama ang lahat ng tauhan upang agad na patakbuhin ang mga ito. Sinabi ni David na dahil sa kasalukuyang panahon ay hindi sila makagalaw ngunit nais pa rin nilang ituloy ito. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang mga makina ay isa-isang gumagalaw. Nakararamdam si Akito ng kaba at masamang kutob. Pinagsabihan siya ni Eddie dahil sa ganoong pag-iisip ngunit sa kasamang palad, tama ang kanyang kutob. Nang dumaan ang grupo sa isang lambak, mahahabang galamay ang biglang sumulpot mula sa malayo at mabilis na binihag ang mga makina.
Bagaman labis ang pagkabahala ng lahat, si Iru ay hindi man lang natakot. Ang mga halimaw na nagtatago sa ilalim ng lupa ay mahirap kalabanin, ngunit kung pakikinggan ang mga tunog, maaring mahulaan ang kanilang galaw. Narinig ni Uru ang tunog ng mga halimaw na papalapit at agad gumamit ng mga sandata upang labanan sila. Kinuha ni Eruo ang kanyang magic staff at tumama ng diretso sa halimaw. Nang humina na ito, iniwan niya ang natitira para tapusin ng kanyang senpai. Agad na pumuwesto sa labanan ng mga makina at ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang tuluyang pabagsakin ang malaking halimaw. Nadama ni Eru na ito ay kamangha-mangha. Kinagabihan, ang mga estranghero ay nakaupo sa paligid ng apoy at nag-uusap. Tila may binabalak silang hindi maganda. Naramdaman ni Eddie na kailangan niya si Eru sa kanyang buhay. Isang linggo na mula noong huli niya siyang nayakap, nagtataka siya kung mag-uulat muli ang kanyang ama at kung ganoon, bakit hindi ang hari ang dumating kundi ang markis. Nalilito ang magkakapatid tungkol dito. Nang makabalik ang lahat, hinanap ni Eddie si Eru ngunit kasama siya ngayon ng markis. Sa Kadu Fortress, sila ay nag-uusap tungkol sa kapangyarihan ng bagong makina. Sa bilis, husay at firepower, malayo nitong nalampasan ng mga makina ng Kadu. Sa pagsusuri, nakamit nito ang pinakamataas na puntos. Nakagawa si Iru ng isang napaganda at napakahusay na bagay. Ang bagong makina ay nagdudulot ng benepisyo sa bansa. Kung maririnig ito ni kanyang kamahalan, tiyak na matutuwa siya. Galit na nilapitan ng Student Council President ang kanyang ama at sinabing may issue siyang gustong marinig na tapat niyang sagutin tungkol sa sinabi niya sa Marquis. Nakipagkita si Aru sa Marquis na nais marinig ang lahat tungkol sa bagong makina. At agad niyang sinabi sa Count ang lahat. Ayon sa dokumento, kayang makamit ng makina ang 5 ulit na kahusayan kumpara sa kasalukuyang mga makina. Ang depektong kinakaharap nila ay ang oras ng operasyon na kailangang mapahusay sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bahagi ay nananatiling ang reactor ay gumagamit pa rin ng kasalukuyang teknolohiya na nagpapahirap sa mga pagbabago. Ang Marquis ay binigyan ng buong kapangyarihan sa bagong makina. Mayroon siyang ganap na kapangyarihan sa pagsusuri at paggawa ng mga desisyon kaugnay sa proyekto. Siya mismo ang magbibigay ng pagtatasa. Ang mga estudyante ay nagsimulang lumipat kung saan nananatili si IRU. At sa nakaraang yugto, inatake ng mga halimaw ang Dory Village, ngunit gaya ng inaasahan, tuluyan silang nilipol ng Red Rabbit Night Corps na nag-ayos din ng pinsala ng nayon. Habang bumabalik sa base, isang Night Runner ang inambus ng Bronze Fang Night Corp at agad pinatay sa lugar. Ginamit nila ang ninakaw na makina upang makapasok sa lungsod na ang layunin ay nakawin ang mga makinang may mahika. Nilusob nila ang buong siyudad. Nang matanto ang papalapit na panganib, humingi si Iru ng pahintulot sa Marquis na makasali sa labanan. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, siya ay mahigpit na pinagalitan dahil isa pa lamang siyang first year na estudyante at pangunahing bahagi ng pagbuo ng Silhouette Night, kaya't ipinagbawal siyang lumahok sa labanan. Sa halip si Yamato, isang pinuno ng Night Corps, ang ipinadala. Ang babaeng pulang buhok at ang kanyang mga kasamahan ay patuloy pa ring nawawasak nang biglang dumating ang pinuno ng Corps at hinampas sila ng kanyang staff. Natakot ang kalaban at tumakas dala ang 2 makina. Hindi pa sila nakakalayo nang masalubong nila ang grupo ng mga estudyante papunta sa lungsod. Nakita ng mga estudyante gabi na ngunit may paparating na reinforcement. Nang tanungin nila, tiningnan sila ng babayang pulang buhok at mga kasamahan nito nang may pangmamaliit at sinugod sila gamit ang ilang mahikang atake. Umaasang matatapos agad, nagpatuloy sila sa marahas na labanan. Isang estudyante ang bumagsak habang ang karwaheng hinihila ng kabayo ay kumuha ng ibang ruta upang makatakas at makarating agad sa lungsod. Ang magkapatid na sina Eddie at Akito ay nagpasya ring sumali sa laban kasama ng kanilang mga nakatanda. Samantala, sinisi ni Iru ang kanyang sarili dahil sa kanyang kayabangan. Habang lahat ay nakikipaglaban, wala siyang makina na mapapilot. Habang nag-iisip, dumating ang driver ng karwahe at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Kinuha niya ang armor at agad lumipad, iniwang nagulat ang driver. Nang makapasok sa lungsod, ginamit ni Ero ang electric kick upang pabagsakin ang isang kalaban. Saka siya tumalon at tinamaan sa ulo ang isa pa na nagpatigil sa pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Siya lamang mag-isa ang nakatapos sa lahat ng puwersa ng rebelde. Dahil sa kanyang talento, inimbitahan siya ng pinuno ng Corps na sumali sa kanilang koponan. Kahit na napaakit ng alok, magalang niya itong tinanggihan. Samantala, ang magkapatid ay patuloy na lumalaban at malinaw na nasa kanila ang kalamangan.
Naglatag ng bitag ang kuya na naging dahilan para mahulog sa tubig ang isang kalaban, habang ang senior ay inatake ng babae at tinamaan ng malalim na sugat. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang lumitaw mula sa kung saan ang isang grupo ng mga halimaw. Si Senior Ejie, matapos tamaan ng sugat, ay malubang na sugatan at hindi na makalaban. Nang halos wala ng pag-asa ang grupo at hindi alam kung paano tatapusin ang sitwasyon, dumating si Iru at ang core leader. Nakipagtulungan silang dalawa at perpektong nagtulungan upang patahimikin ang kaguluhan ng mga halimaw bago pa sumikat ang araw, at saka sila nagpatuloy upang habulin ang babaeng pulang buhok. Ilang araw ang lumipas at ang pangyayari ay nakilala bilang Kadu Incident. Ang mga estudyanteng sangkot sa pagbuo ng Telesteel ay ipinatawag ng hari. Nagdesisyon ang hari na magtatag ng isang night core upang maprotektahan ang lihim. Ibinigay kay Eruo ang mahalagang tungkulin na pamunuan ang kanyang grupo ng mga malalapit na kaibigan. Ang bagong Night Corps ay binigyan ng hari ng bansag na Silver Phoenix Night Corps at sabik ang lahat na tanggapin ang misyon. Kinabukasan, nakatanggap agad ng misyon ang kanilang koponan at pauwi na sa Latiana. Si Eruo ay mahigpit na niyayakap ng kanyang girly na nakababatang kapatid dahil siya ay nakatulog. Samantala, ipinadala ang telesail sa pinakamalaking research center ng bansa. Sa loob nito ay isang matandang lalaki na inis at hindi masaya. Iniisip niya na hindi dapat tumagal ang pagsusuri sa makinang gawa ng isang bata. Ngunit ang makinang ito ay ibang-iba sa lahat ng nakita ng mga tao sa laboratorio. Habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan, pinaalalahanan siya ng direktor na dumating upang makita mismo ang bagong makina. Humiling ang direktor na ipakita sa kanya ang ulat ng pagsusuri na isinulat ng department head mismo, ngunit tumanggi ang department head at sinabing abala siya. Lumipat ang eksena sa gabi kung saan naglalakad ang matandang department head na nagmumura at nagbabalak na gamitin ang bagong makina bilang batayan ng mass production models upang siya ay maparangalan. Sa isang silid-aralan, dalawang lalaki ang nag-uusap tungkol sa pangangailangan sa lakas ng grupo ni Aru dahil sa komplikadong sitwasyon ngayon. Sigurado silang ang mga magnanakaw ay ipinadala ng Occident, ang bansag sa mga kanlurang bansa. Naalala nila kung paano dahil sa kanilang bansa ay nagkaroon ng kapayapaan ang Occident at hindi nila ito maaring balewalain. Sa bahay ni Eruo, ang pamilya ay nagtipon. Ipinahayag ni Eruo na siya ay ginawang pinuno ng Night Corps, ikinagulat ng lahat. Gagamitin niya ang Night Runner Academy bilang kanyang base. Sa ngayon, ang ideya ng mga estudyante na nasa isang unit militar ay nananatiling parang isang panaginip para sa kanila. Habang nag-uusap, dumating si Iru kasama si Bust. Mas nakakagulat, ang maiksiyang paa na si Bust ay nakokontrol ang isang gear. Ipinaliwanag ni Bust na ito ay dahil sa isang espesyal na mekanismo na tinatawag na Magus Engine sa loob. Kaya niya ito makontrol. Hiningi mismo ito ni Iru mula sa gobyerno. Kahit hindi kasing higpit ng ITER reactor, hindi ito madaling makuha na kahilingan. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang tiwala ng gobyerno kay Eruo. Habang nag-uusap sila ng kanilang mga seniors, biglang pumasok ang kambal na may nag-aalalang anyo dahil dumating ang Director General sa kanilang paaralan kasama ng higanteng mga mandirigma sa utos ng Marquis. Nakikita ngayon na sila ay magsisimula na sa kanilang misyon bilang Silver Phoenix Night Corps. Ang dakilang dahilan na iniatas ng hari sa kanilang grupo ay upang lumikha ng pinakamagaling na makina at bukod pa rito, sa loob ng 10 buwan ay magkakaroon sila ng mock battle laban sa mga makinang ginawa ng laboratorio. Ang ideya pa lamang ng pakikipaglaban sa laboratorio ay nagpasiklab ng apoy sa buong grupo ng mga estudyante. Inaasam-asam talaga nila ang araw na iyon at determinado si Eruo na lumikha ng isang bagay na magpapaluhod sa laboratorio upang matuto mula sa kanila. Nagmungkahi si Eruo na pagtuunan ng pansin ang bilis ng galaw batay sa kanyang natutunan mula sa nakaraang insidente. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang burador na nagpasigla ng kuryosidad ng lahat. Nagsimula silang mag-manufacture at naisip na ni Iru ang tungkol sa Option World, isang aparato na nagbibigay daan sa paggamit ng mga bagong kagamitan gaya ng flexible coatings. Sunod-sunod niyang ibinahagi ang mga ideya gaya ng mga makinang may hawak na kalasag, mga makinang may dalang armas at iba pang bagay sa pantahan niyang malapit nang matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling robot. Naniniwala si EU na ang mga bagong makina at ang Option World ay unang hakbang lamang patungo sa pangarap na iyon.
Ang gear machine na bagong imbento pa lamang ay nakatulong na ng malaki sa produktibidad ng mga Knightsmiths at sabay na pinabilis ang progreso ng Silver Phoenix Knight Corps. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pagtatapos sa universidad. Tinanggap ng Silver Phoenix Knight Corps ang mga bagong estudyante para sa taong akademiko. Ang lahat ng pasilidad ay ibinigay ng hari sa Phoenix Corps at bagaman may mga bagong estudyanteng nagdududa kay Iru, may isang dalaga na bagaman nasa talaan ay first-year student lamang. Tila matagal na silang magkakilala ni Iru. Nagkita silang pribado at sinabi ng dandala na tinanggal na niya ang mga kahina, hinalang individual sa paaralan at in-upgrade ang barrier equipment. Hindi pa rin nila alam kung sino ang nasa likod ng celestial incident dahil nawala ang bakas ng kaaway sa nakakatakot na kabundukan. Iniisip ni Eru na may ibang bansa na nakikialam sa usaping ito at ang misteryosang dalaga ay isa palang intelligence mula sa Young Hawk Knight Corps. Nakita ng girly little sister ang opisyal ng intelligence at si Iru na matagal nang nag-uusap. Nagselos siya sapagkat iniisip niyang mas gusto ni Iru ang mga cool na babae. Kaya pumasok siya sa silid at diretsong sinabi kay Iru na gusto rin niyang magpilot ng Silhouette Knight. Nalugod si Eruo at humingi ng tulong sa kanya sa isang bagay. Ang lumikha ng pagkakataon upang masubukan niya ang bagong kanditowa para sa benepisyo ng bagong teknolohiya. Hiniling ni Eruo sa tatlo niyang malalapit na kaibigan na magsagawa ng pagsukat dahil ang makina ay may napakalakas na output na lumikha ng malakas na ingay. Nagpatigil sa mga estudyante sa paaralan at naging dahilan upang matumba ang kanyang maiksing paa na kaibigan. Diretsong pumasok si Eruo sa gubat at nagsimulang magliyabang makina, nasaksihan ng kambal. Nawala ng malay si Eruo sa loob ng cockpit, ngunit sa kabutihang palad ay agad siyang nailigtas ng kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Eruo na tumigil ang makina dahil inubos nito ang lahat ng kanyang mana. Iniisip niyang dapat nilang suriin ang sukat at enerhiya ng mahika. Bagaman maaring ayusin ang problema sa mana, sa pamamagitan ng pag-adjust ng makina, matindi silang pinagalitan dahil sa pagpatakbo ng makina nang walang pahintulot at muntik ng ikapahamak ng kanilang buhay. Iminungkahi ng kanyang curly-haired uncle na ipagpatuloy ang pagkumpleto ng bagong makina at itinalaga ni Eruo ang kambal bilang night runners. Lalo pang ikinagalit ng kanyang tiyuhin. Ang espesyal na katangian ng bagong makina ay may 2 upuan at kakaiba kaya mahirap kontrolin. Dahil dito, kailangan ng 2 tao upang maayos na hatiin ang kontrol at magtulungan. Kailangang magkapareho ang galaw ng 2 piloto, kaya pinili niya ang kambal. Ngunit hindi laging pangarap ang buhay. Dahil nang subukan nilang magpilot, ay biglang nagkahiwa-hiwalay ang buong makina at nahulog ang kapatid na babae. Pagkatapos nito, pumunta ang 2 magkapatid sa hot spring upang maibsan ang stress habang abala ang lahat sa bahay sa paglilinis ng gulo. Dumating si Iru at binigyan ng kanyang senior ng isang silver sword upang ipasok sa molde ng makina na siyang susi upang gumana ang makina at maiwasang manakaw tulad ng dati. Dumating na ang araw para sa Phoenix Corps na pumunta sa kabisera kung saan naninirahan ang hari upang isagawa ang kanilang unang pagsubok na labanan. Sa panig ng laboratorio, inihanda nila ang pinakamahusay na mga piloto at makina na may pinakabagong kagamitan upang mapabuti ang depensa, pag-usad, at malutas ang problema sa mana. Sa panig ni Aru, kahit simpleng yapak ay nakakamangha sa lahat at nang lumabas ang makina, lalong naging kamangha-mangha at ang mga mata ng hari ay mukhang nasiyahan. Ang pinakabagong makina na tinatawag na Transformer, kasama ang 2 bersyon ng telesail na may kasamang pinahusay na option world. Ang lahat ng makina sa koponan ni Aru ay na-renovate at lubusang inayos, lalo pang ikinagalit ng matandang lalaki. Ang mga runner mula sa Lark Laboratory ay nagbigay ng pagsusuri sa mga makina ni Irus na kahawig ng mga kabayo at kabalyero. Dati ay iniisip nila na ang grupong kanilang makakalaban ay mga batang puro pagyayabang lamang, ngunit natagpuan nilang kawili-wili ang grupo ni Irus. Ipinakilala ng hari si Eruo sa mga hurado na lahat ay labis na nagulat na ang binatilyo ang unang tao na lumikha ng bagong silhouette sa nakalipas na 1 siglo. Nang marinig ito, agad pinaalalahanan sila ng hari na huwag nang magsalita pa upang hindi masaktan ang iba pang matatapang na mandirigma. Inutusan ng hari ang parehong panig na maghanda upang magsimula. Para sa patas na laban, 4 na makina mula sa grupo ni Aru ang ipaparis sa 6 na makina mula sa Lark Laboratory. Nagsimula ang labanan sa pagsugod ng isang night machine
At walang takot na ipinakita ng panig ng laboratorio ang kanilang kumpiyansa, hinihikayat ang isa't isa na ituring ang night na ito bilang isang halimaw lamang sa loob. Inactivate ni Aru ang storage, piniga ang hangin at saka sumugod ang makina na parang lumilipad, ikinamangha ng lahat. Nagsimulang tumutok ang Larkside sa makinang ito, ngunit nakakagulat na nagawa ng makinang kontrolado ni Aru na maiwasan halos lahat ng magic bullets. Nagresulta ito sa pagkakatapon ng isang tao ng malayo. Ang kambal ay sumugod din na para bang isda sa tubig. Plano na nila ang kanilang taktika, si Iru ang atake muna sa attack units upang mawala ang kanilang pagbabantay at pagkatapos ay ang dalawang senior ang tatapos sa mga kalaban. Ang makina ni Ija ay may makapangyarihang kalasag na lubos na nakapagtanggol at ang makina ni Guts ay nakapagpabagsak ng kaaway. Ang puting makina ay nagpaputok ng kawad diretso sa kalaban at agad na nagpalabas ng malakas na kuryente na nagpamanhid sa robot na iyon. Gayunpaman, ang makinang pinapatakbo ni Aru ay bumaba na sa mas mababa sa 20% ng mana at kailangang magpahinga upang makabawi. Unti-unting nasasanay ang pinakamahuhusay na piloto sa galaw ng mga Knights at tinamaan ng sunod-sunod na putok ang dalawang magkakapatid. Sa labas ng arena, isang Marquis na matagal nang nakatayo roon ang nakikipag-usap tungkol sa laban. Naniniwala siyang mas malakas ang Phoenix Machines, ngunit mas madaling kontrolin ang mga makina ng Lark. Iniisip ng mga Lark Runners na kung tatagalan ng laban ay mauubos ang mga Phoenix Runners. Mula sa pananaw ng hari, napapansin niyang mas matatag at solid ang mga makina ng Lark, samantalang ang Silver Phoenix ay parang mga hindi pa hinasa na diamante. Sa parehong oras, nagpasya ang kambal na muling sumugod. Nagpasya naman ang Lark Runners na gamitin ang lahat ng natitirang mana, ngunit nakaiwas ang mga makina ng kambal at agad na sumipa sa dalawang makinang humaharang sa kanilang daraanan. Ang mga seniors ay humina dahil naubos na ang kanilang mana. Nang makita ito ng Lark, sinubukan nilang magbigay ng knockout blow. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Eruo kanina, ang makinang pinapatakbo ng kanyang kapatid ay kailangan lang magpahinga ng ilang minuto upang makabawi ng mana at agad itong lumipad upang tulungan ang mga seniors. Nagbigay ito ng malakas na sipa na agad nagpabagsak sa kalabang koponan. Pagkatapos ay nagbigay ng senyas ang hari upang itigil ang laban matapos makita ang sapat na kapangyarihan ng bagong makina. Inanunsyo na ang resulta ng laban ay tabla. Ang mga runners ay nagpalakasan ng loob at nangakong muling magtatagpo sa hinaharap. Ang mainiting matanda ay agad na tumakbo kay Iroh at tinanong kung bakit napakaayos ng pag-andar ng makinang may 4 na paa. Marahil dahil sa pait at nais matuto ng paraan nito, kaya't ganoon ang kanyang tanong. Tinanong ng matanda kung paano gumagana ang bawat makina at nagsimula silang mag-usap at magpaliwanag sa isa't isa. 2 buwan na ang lumipas mula nang lumahok sa mock battle. Napino na ng Lark Laboratory ang Candidon, isang disenyo batay sa team ni Aru, at sinimulan ang mass production. Samantala, nakatutok ang Silver Phoenix sa pagdevelop ng Trendo Limbo, isang bersyong pang-iisang tao na may pinahusay na kapangyarihang pambattle. Ang Marquis na nasa labas ng arena ay si Prinsipe Samurai. Habang pinag-uusapan ng battle machines, pinaalalahanan kanina ng hari ang prinsipe na manahimik at pinuna ang paraan ng kanyang pagsasalita. Inabandona ng hari ang trono kay Leo Famos. Nang taon ding iyon, nagtapos sa junior high ang grupo ni Iru at lumipat sila sa bagong tayong Obito Smurf Fortress. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Eru at nakilala niya si Marquis Mrai. Hiningi ng dating hari kay Eru na gumawa siya ng silhouette sapagkat matapos ang pagbibitiw ay wala na siyang libangan, kaya gumawa siya ng ganoong kahilingan. Ang prinsipe naman ay humiling din ng bahagi. Ang kondisyon ng prinsipe ay ang makina ay dapat may kapangyarihan at itsura na kasindak-sindak tulad ng higanteng makina ng hari. Kaya bumalik si Iroh at nagsimulang mag-manufacture hanggang sa tuluyan niyang natapos ang 2 makina na pinangalan ng Romeo at Jin Badista. Pareho silang napakalakas, may depensang hindi rin matatawaran at parehong napaka-flashy. Gayunpaman, pinili ng apo at lolo ang Romeo at walang nais magbigay daan. Sa huli ay nagpasya silang maglaban upang malaman kung sino ang mas malakas at angkin ng Romeo. Ang lolo at apo ay sumugod gamit ang kanilang makina at nagpalitan ng suntok. Nakuha ng lolo ang bentahe at sa kanyang kabataan ay isa siyang bihasang runner na hindi pa kailanman natalo. Hindi makita ng prinsipe ang kahinaan ng dating hari kaya nagpasya siyang sumugod ng diretso. Ginamit ng hari ang taktika ng pagputol sa ibaba ng tuhod, ngunit tila alam ng prinsipe ito at agad umakyat sa espada.
Ngunit hindi ganoon kadali. Ibinagsak ng hari ang kanyang espada at hinawakan ng kamay ng kanyang apo, saka ito itinapon pababa. Gayunman, maagap na gumamit ng sandata sa kanyang likod ang prinsipe upang maiwasang mabagsak sa lupa. Nagpatuloy ang laban at nagawang maitulak ng prinsipe ang sandata ng dating hari. Sa huli, napunta sa prinsipe ang Golden Lion. Bagaman palaging nagtatalo ang lolo at apo, sa kaibuturan ng kanilang puso ay may pagmamahal sila sa isa't isa. Kinaumagahan, nagkaroon ng malaking anunsyo na nagdulot ng kaguluhan. Sa King's Conference, isang top-secret na liham ang ipinadala mula sa Antro Nil Gorge Fortress. Isang kawan ng mga higanteng halimaw ang patungo sa Anfaleos at ang mga knights na nagbabantay sa Aurora ay nagtayo ng depensa at magtatanggol sa Anfaleos laban sa mga halimaw. Mga halimaw na may katawan na balot ng makapal na shell, kahawig ng mga bubuyog at langgam. Isa lamang ang reyna sa isang kawan na siyang namamahala sa reproduksyon at bihira ang magkaroon ng maraming reyna sa isang kawan. Kung mangyari man, sila ay naghihiwalay. Sa daraanan ng ilan sa mga kawan ay ang pinakasekretong lugar ng Framavilla at Anfelios. Ang grupo ni Eruo ay nakatanggap din ng impormasyon tungkol sa pakay ng mga magical beasts, ang mga ether reactors ng bansa. Ito ay mga aparatong nagko-convert ng hangin tungo sa mana gaya ng puso ng isang silhouette knight. At kung mawawala ang lugar na iyon, ibig sabihin ay mawala rin ang silhouette knights. Hindi na maaaring gawin ang mga ito sa Framavilla. Dahil sa ganitong kagyat na sitwasyon, nagpasiya si Eruo na agad na lumisan patungo sa Anfelios upang ipagtanggol ito at lipulin ang mga halimaw. Laking gulat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos, ang bawat halimaw na hugis alakdan ay nagsimulang sumulong, lampas sa 1,000 ang bilang. Agad nakikipaglaban ang mga puwersang pananggol. Nagtaka sila nang makita ang dumating na mga tagapagligtas, walang iba kundi ang Silver Phoenix Knight Corps. Sa isang daraanan pa lang ay nakapuksa na sila ng napakaraming halimaw. Higit pang nakakagulat ang paglahok ng Golden Lion na pinapatakbo ni Prinsipe Imre na may napakalaking lakas. Naglabas ito ng dambuhalang dami ng mana at nilipol ang kalahati ng mga halimaw doon. Labis na nasiyahan ang dating hari na nandoon din, namamahala at gumagawa ng daan upang matagpuan ni Eruo ang reyna. Nakipagtulungan ang dating hari at ang mga senior ni Eruo upang lipulin ang mga nakakasuklam na halimaw. Inilunsad ni Eruo ang kanyang type 3 na kagamitan at dumiretso upang hanapin ang reyna kasama ang kambal. Habang pinupuri nila ang bagong imbensyon, biglang lumitaw ang isang mahabang kulay rosas na sinulid mula kung saan, ikinagulat ni Andy. Nang lumingon silang tatlo, tunay silang nagulat sapagkat nasa kanilang harapan na ang reyna. Taliwas sa kanilang iniisip, ang reyna ay napakalaki at nakakatakot. Binalak ng grupo ni Irus na ituon ang atake sa mga paa, ngunit hindi tinablan ng bala ng mahika at sibat ang reyna. Kahit tumarget sila ng iba pang mahihinang bahagi, nananatili itong matatag, nakatindig na parang dambuhalang elepante sa harap ng maliliit na langgam. Sa kasamaang palad para sa grupo ng magkakaibigang ito, kanilang naiinis ang reyna at sinimulan silang habulin ng marahas. Inutusan ni Iru ang kanyang mga kapatid na tumakbo sa paligid, habang siya mismo ay umakyat sa mga sanga upang tingnan ang mukha ng reyna. Gumamit siya ng mga mapanuksong salita, sapagkat ang sinumang hahadlang sa kanyang mga ambisyon ay hindi mapapatawad. Sunod-sunod siyang nagpaputok sa mga kasukasuan ng mga paa ng reyna hanggang sa mawalan ito ng balanse at bumagsak. Gumamit si Iru ng kawad upang itarak sa mukha ng reyna at naglabas ng mataas na boltahe ng kuryente na nagpahinto rito sa pagkilos. Nagtapos ang labanan. Bagaman may ilang makinang nasira, ang pinakamahalaga ay naipagtanggol nila ang lugar ng ligtas. Dahil sa kanyang mga nagawa, gaya ng ipinangako ng dating hari kay Eru, ipinasya nitong ibigay kay Eru ang paraan ng paggawa ng Eru reactor. Hindi makapaniwala si Eru, tuwang-tuwa siya na nasa harap na mismo ang kayamanan. Hiningi niya sa hari na ituro ito, agad ngunit tanging ang mga tao lamang sa nayon ng Anfelios ang nakakaalam ng pamamaraang ito, at yaon lamang pinapahintulutan ng mensahero ang maaring makapasok sa nayon. At ang mensaherong gagabay kay Iru patungo sa nayon ay walang iba kundi ang pinuno ng laboratorio. Kinaumagahan, si Iru kasamang hari at ang mensahero ay lumisan patungo sa nayon ng Anfelios. Pagdaan nila sa tarangkahan, walang armas ang maaring gamitin. Tinanong ng mensahero si Iru kung ilang taon na siya sa tingin nito at tinaya ni Iru na 20. Ngunit ang tunay na sagot ng mensahero ay ikinagulat ni Iru.
87 na raw siyang taong gulang sa taong ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang inapo ng mga lihim na tao, yaong pinagpasapasahan ng mga pamamaraan at teknik ng mahika. Nagpatuloy ang mensahero sa paglalarawan sa mga tao ron na mga nilalang na umiiral ng halos 500 taon. Sa unang 100 taon ng kanilang buhay, hindi sila naiba sa karaniwang tao. Ngunit sa 2 o 300 taon, sila ay nagiging tamad at kinugugol ang oras sa pagtulog at pagmumuni-muni. Sa wakas, nakarating sila sa nayon na nagtataglay ng lihim. Isa itong napakagandang nayon na wari bang lumabas mula sa isang kwentong pambata. Nakilala ng tatlo ang matandang pinunong si Kitty na nagsabi na walang karaniwang tao ang maaring matuto ng mga lihim na pamamaraan. Mga salitang parang malamig na tubig na ibinuhos kay Eru, ngunit nagsalita ang dating hari para kay Eruo, sinasabing isa siyang bihasang manufacturer na maging ang reyna ay natalo niya sa nakaraang labanan. Kita? Tiyak na nakatawag pansin ang mga salitang ito sa matandang pinuno. Binuksan niya ang kanyang mga mata at 2 salita lamang ang sinabi kay Eruo. Napakagaling. Pinasya niyang ipasa ang lahat ng kanyang kaalaman kay Eruo sapagkat nakita niya ang malaking potensyal na umunlad ito. Narinig na ni Eruo ang tungkol sa Eruo reactor. Buong pagkabighani niyang pinakinggan at nalaman na maaring gamitin ang isang hilera upang gawing mana, ngunit 2 bagay ang kailangan. Isang espesyal na script at dugo. Nakaimbento sila ng artipisyal na dugo gamit ang isang napakahalagang metal na tinatawag na mirin. Ang batong ito ay napakatibay, ngunit ang mga silky na tao lamang ang may katalista, katulad ng sa mga halimaw, upang gawin itong malambot na wari bang luwad. Ginagamit nila ang mahika upang pinuhin ang batong ito, at iyon ang dahilan kung bakit ang mga silky lamang ang makakalikha ng Eruo reactors. Nagtanong din si Eruo kung paano sinusukat ang lakas ng reactor. Batay ito sa catalyst crystal at sa proseso ng conversion ng Eruo. Ang catalyst na iyon ay kinukuha mula sa malalaki at makapangyarihang halimaw. Gayunman, napakahirap ng proseso ng pagpipino kaya't gumagamit ng sariling catalyst crystals ang mga silky para sa mass production. Bagaman hindi kasing lakas, mas matatag naman ang mga ito. Sa pikinig, nakabuo ng ideya si Eruo na lumikha ng sarili niyang knight gamit ang catalyst crystals mula sa malalaking halimaw upang maging natatangi ang makina. Upang ganap na matutunan ang pamamaraang ito ng paggawa ng reactor, nanatili si Eruo sa Anphelios at ipinag-utos ng dating hari sa Silver Phoenix Corps. Ngunit buong grupong mga kaibigan ay nagpumilit na manatili kay Eruo at pumayag ang dating hari. Sumuwang si Eruo sa pag-aaral ng bagay na dati ay tanging panaginip lamang, ngunit ngayon nasa kanyang mga kamay na, ang kanyang kasigasigan ay labis na ikinamangha ng mga taong langgam. At sa loob lamang ng 3 buwan ay natutunan na niya ang lahat ng kanilang mga sikreto. Nagtungo si Eruo sa dakilang reyna at nagpasalamat. Mataas ang naging pagtingin ng dakilang reyna kay Eruo kumpara sa ibang karaniwang tao. Dahil natutunan niya ang lahat, kinabukasan ay naghanda si Eruo na umuwi. Matapos ang mahabang paghihintay, muling nagkita sila ni Eddie. Isa-isa ring nagsidatingan ng mga kaibigan upang salubungin siya at magsimulang isakatuparan ng pangarap na magkaroon ng sarili nilang Silhouette Knight. Nakita ni Eddie si Nora na nakikipag-usap ng palihim kay Iru at ilang ulit na itong nangyari, kaya't hinarap niya si Nora at tinanong kung anong relasyon mayroon sila. Ngunit sinabi ni Nora na magpahinga siya ng isipan sapagkat wala siyang intensyon kay Iru. Siya si Nora Eric Box, isang espiya mula sa Young Hawk Intelligence Corps. Ang pagiging mag-isa kasama si Iru ay bahagi lamang ng kanyang misyon. At bukod kay Iru si Eddie, lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan, kaya't hiniling niyang itago ito bilang lihim. Samantala ang pangunahing conversion reactor na tinatawag na Queen Coronet o ang korona ng Reyna. Kasama ang isang mas malaking reactor ay naisakatuparan na, isinilang din ang sariling makina ni Iru na pinangalang Ikaruga. Sa harapan naman ay ang hari ng Zoldyck na nagdeklara ng digmaan laban sa mga karatig na bansa at kalaunan ay tatawagin itong Western Grand Storm. Nagtipon ang mga pinuno upang pag-usapan ang lakas ng Zalodex at mabilis na pinagtibay ang depensa ng Shider. Nangangamba si Prinsesa Eleonora na magkakaroon ng digmaan. Ngunit sinabi ng kanyang ama na walang sinuman ang makakapasok sa kanilang kaharian. Kaya't bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, ginamit ng imperyo ng Zalodec ang mga bagong Silhouette Knights. At sa matinding lakas nito, madaling nilusob ng Black Knights ang kaharian ng Chepercha. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng labanan nang mahinto ang pag-ataking kidlat ng Zalodec sa harap ng Shider.
Nakita ito ng mga puwersa ng Tsepercha at agad silang nagtipon sa Shider. Batid nilang ito na ang pagkakataong baligtarin ng sitwasyon. Ninais ni Levis na talunin ang lahat ng naroroon. Mula sa kalangitan ay biglang lumitaw ang mga barkong panghimpapawid na nagdulot ng takot sa mga kawal, layon ng pinuno ng Field Night Corps na sakupin ang kabisera ng Shider, at ibinagsak niya ang sunod-sunod na Toronto Machines sa harap mismo ng gusali. Paglapag ng mga ito, agad nilang sinalakay ang mga pangdepensang unit. Mas malalaki ang mga ito kaysa sa makina ng Tsepercha, kaya't madaling natalo ang depensa. Ang Field Night Corps ay walang iba kundi yaong mga nagnakaw ng makina mula sa panig ni Iru. Sa loob ng lungsod, sinabi ng BC Ray na siya'y masayang naging ama ni Eleonora. Pinayuhan niyang tumakas ito kasama si Marida patungong Framavilla, habang gagampanan niya ang huling tungkulin ng isang hari. Hindi niya kayang talikuran ang kaharian at ang kanyang bayan, kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang anak at iniutos sa mga sundalo na ihanda ang kanyang makina. Naroon na sa tarangkahan ang kalaban, kaya buong tapang na humarap ang hari at naghayag ng hamon sa isang laban ng isa laban sa isa. Ayon sa sinaunang kaugalian, hindi pa man natatapos ay biglang lumantad si Crush Toby na nagpahayag na siya ang anak ni Haring Dolok ng Zaludek at siyang makikipaglaban. Sumugod ang dalawa sa labanan. Sa panig ng prinsesa, hindi niya kayang iwan ang ama na naglalaban at siya'y tumakbo, ngunit pinigilan. Ipinaliwanag na ang laban ng kanyang ama ay para lamang bumili ng oras upang makatakas siya, sapagkat siya ang magiging tagapagmana ng trono. Humagulgol si Eleonora na hindi niya kayang akuin iyon at iminungkahi na ipasa na lamang sa kanyang tiyuhin ang trono. Ngunit siya'y sinampal at sinabihang kailangan nilang makabalik bago sumapit ang bukang liwayway. Sa labas malubang nasira ang makina ng hari, ngunit patuloy siyang nakipaglaban at nagtitiis. Ngunit dahil sa hindi patas na lakas, isang matinding paghampas ng espada ng kalaban ang nagpabagsak sa kanya. Inamin niya ang pagkatalo at hiniling na wakasan agad ang lahat. Sa huli bumagsak ang hari, at ang Tsepercha kasama ng trono na tuluyang napasa kamay ng Zaladex. Sumakay ang prinsesa at ang kanyang mga kasama sa karwahe upang tumakas. Bagaman dumaan sila sa paikot na ruta, ay inabangan pa rin sila ng mga kalaban. Nagpakilala ang mga ito bilang binders mula sa kalapit na nayon at sa ilang katagang binitiwan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Biglang sumugod ang prinsesa at siya'y nabihag, nakilala rin ng kalaban na ang babaeng may hawak na espada na sasaksak sana sa kanya ay si Prinsesa Martina. Kinaumagahan dumating sina Iru at Prinsipe Amray sa Tseporcha na nagkukunwaring mga ngalakal. Dahil napakalakas ng kanilang mga makina, walang naniwala sa kanila. Kaya't hiningi ng mga kaaway na siya sa atin ng mga ito, ngunit nagkunwari lamang si Aru upang makakuha ng impormasyon mula sa mga bantay, kaya't ibinunyag nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang Zaladek. Pagkarinig nito, agad lumitaw si Amray, sakay ng kanyang Golden Lion, at winasa ang tarangkahan na labis na ikinagulat ng Black Knights. Hindi pa man sila lubos na nakakabawi ng gulat, ay lumitaw na rin si Iru na lumipad at pinutol ang isa, tapos isa pang kalaban. Hanggang sa lahat ay winasak niya. Sa kanyang paglingon nakita niyang sa loob lamang ng isang tibok ng puso, ay tinalo na rin ni Prinsipe Amray ang lahat ng kanilang kalaban. Napagtanto ng Silver Phoenix Corps na ang mga makina ng kaaway ay ginawa ayon mismo sa disenyo ng kanila. Kaya't nagpasya silang hindi mapatawad ang ganitong kalapastanganan. Hindi nagtagal narinig nilang pinag-usapan ng mga sundalo ng kalaban ang tungkol sa dambuhalang mga knight at sa isang Diyos ng kamatayan na nakasuot ng maskarang demonyo. Habang nangangaso mga Torrentos sa silangang daan ang prinsesa ng Tsepracha, ay ipinilit na gawing asawa ng prinsipeng Zaludek. At kung hindi siya papayag ay kinakailangan niyang magpakamatay, ang prinsipe ring ito ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa makinang may maskarang demonyo. Ngunit iniisip nilang ito ay mula lamang sa mga rebelde ng Tsepracha. Nais ng prinsipe na siya mismo ang bumakas dito. Ngunit pinigilan siya sapagkat ang isang general ay hindi dapat makialam sa mga ganitong bagay. Biglang mula sa dilim ay may tinig na nag-alok na hahanapin ang makinang may maskarang demonyo at walang iba ito kundi ang kapatid na minsang nakatagpo ng grupo ni Eruo. Iminungkahi niyang siya ang hahanap nito at ang pakikipaglaban at pagpatay ay gagawin ng Zaladan. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang usapan ay pinakinggan at naiparating kay Eruo. Salamat sa ahente mula sa Young Hawk Corps. Natutunan ni Eruo ang tungkol sa kalagayan ni Prinsesa Eleonora at agad na nakipagpulong upang planuhin ang pagliligtas sa kanya.
Habang pinag-uusapan ito ng Phoenix Corps, ay sabay na nagsasagawa rin ng paghahanap ang hukbo ng Zalodec. Habang nasa himpapawid ang barkong pang-ere, ay nakita ito ng ilang kasapi ng Phoenix Corps at naghanda silang lumaban mula sa malayo. Nagbukas sila ng apoy at nakipaglaban. Sabay-sabay namang naghulog ang barko ng mga Black Knights na may layong lipulin silang lahat. Subalit sila ay tulad lamang ng mga palakang nakakulong sa ilalim ng balon, sapagkat ang mga ideya ng makina ay mula pa sa grupo ni Eruo, kaya't batid nila ang lahat ng kahinaan at hindi sila natatakot. Agad nilang pinutol ang braso ng Black Knight, bumaba mismo ang commander, sakay ng makinang puno ng espada at mayabang na tumawa. Sumugod silang dalawa sa labanan, ngunit malakas din ang makina ng commander. Kaya't nagkaroon ng kahirapan sa panig ng Phoenix. Subalit tila nalibang ng sobra ang commander at nakalimutang hindi iisa lamang ang makina next. Bigla na lamang sumugod ang isang makinang kabayo at bumulusok sa commander. Mula naman sa kung saan ay lumitaw ang mga usok na pumilit sa commander na itigil ang laban at bumalik sa barko. Bago umalis ay minaliit niya ang pulang makina at nagsabing sa susunod ay hindi sila makakatakas ng ganoon kadali. Nasaksihan din ng Phoenix Group ang kapangyarihan ng barko, kaya't naisip nilang kinakailangan nilang lumikha ng isang bagay na kayang lumaban sa halimaw ng kalangitan na ito. Nang makabalik sa bus natutunan ng commander na ang mga usok ay mula sa Hawk Corps upang iligtas siya. Dahil naniniwala silang kung ipinagpatuloy ang labanan, ay baka hindi sila magwagi. Ito ay sa isang lungsod pangkalakalan sa silangan na tinatawag na Fountain. Ngunit mula nang mapasakamay ng Zaludec ay naglaho ang kasiglahan at napalitan ng kalungkutan. Naglakad sina Embre at Eruo sa lungsod na ito. Kumatok si Eruo sa isang pinto at binikas ang kasabihan. Sa loob na roon sina Eddie, ang kanyang kapatid at isa pang tao na babay na ahente. Sa likod ng nakatagong pader ay may 2 dosenang mga makina at nagsimula ang operasyon sa pagliligtas ng prinsesa. Dahil sa mga kasuotan ng robot, ay madali nilang nais-infiltrate ang lungsod. Kasalukuyang ang prinsesa ay nakakulong sa pinakamataas na palapag ng isang tore sa kastilyo. Ngunit dahil may 4 na tore, ay hindi matukoy ng grupo ni Iru kung nasaan siya. Naghiwa-hiwalay sila at nagpunta sa tig-isang tore. Dumating si Iru at binasag ang isang bintana, kung saan naroon ang asawa ni Duke Fernando na si Lady Martina. Ngunit hindi niya kilala si Eruo. Ipinakita niya ang bakal ng Silver Phoenix Knight Corps bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan. At dahil sa ingay agad na rumesponde ang mga bantay, kaya't lumikas silang dalawa. Ang nakakita naman sa prinsesa ay ang kapatid ni Eddie, ngunit may pagdududa ang prinsesa at iniisip na wala ng saysay ang pagtakas sapagkat nawala na ang lahat sa kanya. Pinaalis niya ang kapatid ni Eddie, ngunit hindi ito sumuko at lumabas sa makina upang palakasin ang loob niya. Gayunpaman nanindigan pa rin siya na tumanggi, biglang tumunog ang alarma sa labas. Ginamit ni Eddie ang paraan ng pagiging kabalyero ng prinsesa upang hilingin ang kanyang unang misyon. At sa wakas ay pumayag na itong may ligtas siya. Ligtas silang nakarating lahat sa lugar ng tagpuan. Labis ang tuwa ng prinsesa at ni Izala na magkita silang muli. Nagtagumpay ang misyon ng pagliligtas at ligtas silang nakatakas mula sa palasyo. Nang mabalitaan ng kalaban na nakatakas ang lahat, agad nilang ginamit ang mga barkong pang-ere upang hanapin sila. Nagpasya silang tumungo sa silangan. At sa pagkakataong ito ay lumitaw ang isang kakaibang anyo ng nakatatandang kapatid na palaging humaharang sa mga kawal, ngunit ang kanyang tunay na pagkatao ay si Lord Gorap at siya ang lumikha ng barkong iyon. Kinabukasan natagpuan ni Levitas ang grupo ng Phoenix na naglalakbay sa pangunahing kalsada habang lahat ay nag-aalala. Dahil nakahabol na ang barko, tanging si Iru lamang ang masigla sapagkat sa wakas ay nasilayan niya ang barko na noon ay hindi man lang niya naisip. Nang lumitaw ang mga Black Knights, si Iru ang nanguna upang salubungin sila. Sa loob ng kabina ng barko ng kalaban ay takot na takot sila sapagkat nasilayan nila ang mukhang demonyo na palaging isinasalaysay ng mga kuwento. Pinutol ni Eruo ang isang Black Knight at agad na umakyat sa barko. Dala ng kanyang kuryosidad, ay inanalisa niya ang lahat ng kanyang nakikita at labis siyang nasabik. Hindi inaasahan ay ganoon din ang nadama ng Lord tungkol sa makina ni Eruo. Tinangka ng barko na itapon si Eruo, ngunit nakasunod pa rin siya at nilipol ang lahat ng Black Knights. Iniutos ng commander ang buong bilis upang sila ay makaalis. Samantala ang Lord, dahil sa kanyang pagkahilig din sa pagsusuri ng makina, gaya ni Eruo, ay iginiit na nais niyang makita ito ng mas malapitan. Ngunit nakatakas na ang barko,
Hindi na pinili ni Iru na habulin pa ito at nagpasya na babalikan na lamang ang utang na iyon sa susunod. Ang ubod ng tinawag na kalaunan bilang Western Grand Storm ay nagmula sa pagkikita ng Lord at ni Iru. Nang makabalik ang pangbarko, ang commander na isa ang mata ay labis na natalo at pinahiya bilang mahina. Sa katotohanan, hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung sino ang may maskarang demonyo at pawang mga hula lamang ang kanilang batayan. Ikinuwento ng commander kung paano ang kabayo at ang mukhang demonyo ay umatake sa barko, kaya't malinaw na hindi siya basta makakalaban. Dahilan upang ang binatang ito ay mamangha, mag-alala, at magpasya na hindi na siya magpapakita ng awa. Huminto ang Night Corny sa pangunahing kalsada nang lumabas ang mga kilalang tao upang salubungin si Prinsesa Martina at ipahayag ang tungkol sa isang mangangalakal na may kakaibang panukala at yun ay si Eruo. Napansin niya na ang Silhouette Knight ni Levitas ay isang kahanga-hangang makina upang pag-aralan, subalit pagdating sa lakas ng apoy at tibay ay may mga kakulangan. Kaya't nagpasya ang Silver Phoenix Corps na mag-alok ng mga solusyon at iniabot ni Eruo ang mga dokumento sa lahat. Subalit ang kanilang pag-aalala ay kung saan manggagaling ang mga materyales. Sinabi ni Eruo na kukunin nila ito mula sa kaaway. Kung ano ang itinanim ay siyang anihin. Ang mga silhouette ay kanyang ia-upgrade kapalit ng mga makinang kaaway na kanilang matatalo at makukuha. Hiniling niyang magkaroon siya ng buong paggamit at tinanggap ang panukala. Sa labas nakita ng kaaway ang watawat at agad na sumugod. Biglang mula sa mga tore ay nagpakawala ang grupo ng mga tila maliwanag na ilaw sa langit. At ang gabi ay biglang naging maliwanag na parang araw. Lumantad ang lahat ng barkong panghimpapawid sa kalangitan. Nang makita na ang mga ito, agad namang nagpakawala ng mahiwagang sibat ang Phoenix Group na tumama diretso sa mga barko, nagdulot ng pinsala at naging dahilan upang hindi makalutang ang ilan. Paisa-isa pang sinibat hanggang tuluyang masira ang lahat. Nakapwesto na rin ang mga grupo ni Eruo at handa nang lumaban nang magsimulang maghulog ng mga makina ang kalaban. Sa oras na gumana ang lahat, ayon sa plano ay kumilos si Eruo. Lumipad siya sa langit at mabilis na binuwag ang mga barko isa-isa. Habang unti-unting nasisira ang mga ito, ay kinabahan ang prinsipe at mga kumander at iniutos nila sa Blackjaw team sa lupa na durugin ang lahat bago pa makaganti. Ngunit nauna nang nakaambang si Amray at ang kanyang batalyon, kaya't naharang ang kanilang pag-urong, sumugod sa labanan ang bawat isa sa grupo ng Phoenix. Kung susuriin ay hindi patas ang laban sa kasanayan at kapangyarihan, si Eruo pa lamang na dumaan sa harap ng pangunahing barko ay labis nang ikinatakot ng ikalawang prinsipe. Ang mukha niya sa sandaling iyon ay parang batang pinapagalitan ng magulang. Itinanggi niya ang takot at inaktiba ang itim na sandata. Sa kalumipad upang harapin si Eruo, nagsagupaan silang dalawa sa kubyerta ng barko. Bawat tunog ng mga tabak ay puno ng lakas at puot mula sa magkabilang panig. Nabali ang espada ng makina ng ikalawang prinsipe at siya ay natalo. Nakapagtataka ay inalok pa niya ang mukhang demonyo na sumapi sa kanyang panig at kung papayag ay bibigay niya ang dobleng gantimpala kaysa sa anumang meron siya ngayon. Ngunit mapanatag na tumugon si Eruo na sapat na ang kanyang taglay. Patuloy pang nag-alok ng pagkahari at dangal ang prinsipe, ngunit tinawanan siya ni Iru at humiling sa halip ng karapatan sa disenyo at pag-export ng Silhouette Knights mula sa kanilang kaharian. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpasiklab sa prinsipe hanggang siya'y napaiyak sa galit. Dagdag pa ni Iru na kung lalabas siya sa makinang ito, ay hindi niya siya papatayin, ngunit kukunin niya ang makinang iyon. Sa tindi ng puot ay naglabas siya ng walang tigil na mga banal na bala na tumama sa sarili niyang barko. Tuluyang bumulusok ito sa kailaliman at bumangga sa lupa na nasaksihan ni Aru at ng lahat ng kanyang sundalo. Ang tagumpay ay napunta sa Silver Phoenix Corps. Labis ang dalamhati ng kapatid ng ikalawang prinsipe nang ihatid ni Guts ang masamang balita. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay may negatibong pahiwatig at idineklara niyang lilikha siya ng isang makinang mataas ang uri na kayang talunin ang lahat. Pagkatapos ng utos ay napilitan ng Blackjaw at Field Knight Corps na umatras. Muling nabawi ng hukbo ng prinsesa ang silangang nukleo, nagalak ang mga tao ng Fontaine, nagsigawan ng papuri at pagmamahal sa prinsesa. Matapos niyang mapagtanto ang lahat ng sakripisyo, ay nagpasya siyang maging reyna at dinala ang Western Grand Storm sa panibagong yugto. Natagpuan ni Eruo ang isang piraso ng Eruo ore,
Ang uri ng batong ito na inilagay ng hukbo ng Zaladek sa isang aparato sa loob ng kanilang mga makina ay labis na nagpasabik sa kanya. Natutunan din niya na ang dahilan kung bakit kayang lumutang ng barko sa kalangitan ay dahil sa tinatawag na electric levitator. Tinawag si Eruo ni Prinsesa Martina. Labis ang kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Eruo, ngunit dahil mas marami pa rin ang bilang ng mga kaaway, ay nakiusap siyang ibigay sa kanya ang mga makinang silang kaaway na hawak ni Eruo upang ma-recycle at maisama sa kanyang hukbo. Pumayag agad si Eruo ng walang alinlangan, maging ang ilan sa kanyang mga kagamitan ay ipinahiram pa niya. Sa panahon ng digmaan muling nabuo ang hukbo ng Fontaine at sa tulong ng Silver Phoenix Corps ay ibinuhos nila ang lahat upang palawakin ang kanilang puwersa. Napigilan ang galaw ng Zaladek at napaurong sila ng mga tao ng Fontaine. Ilang buwan ang lumipas nang muling mabawi ng mga puwersa ng Chepracha ang isang kuta. Habang lahat ay nagdiriwang ay napansin ng isang nakatanda ang isang barko sa malayo. Ngunit nang suriin ay hindi ito barko kundi isang nilikha ni Guts na may anyo ng isang dragon. Bigla itong huminga ng apoy at sinunog ang maraming makina. At dito nagsimula ang tunay na labanan. Matapos masaksihan mismo ang napakalaking mapanirang kapangyarihan ng Fire Dragon, ay agad na nag-utos si Iru ng pag-urong. Hindi lamang sa himpapawid, kundi maging sa lupa ay binaha ng napakaraming makina. Sa sandaling ito nakikipaglaban si Iru. Ngunit ngayon ang Fire Dragon ay tunay na nakakatakot. Naglalabas ito ng kidlat na parang mga sinag ng kuryente at may kasamang napakaraming mahiwagang tungkod. Ang makina ni Erwo ngayon ay lumilipad sa gitna ng dagat ng apoy. Ang Fire Dragon na ito ay hindi maaring lapitan mula malayo o malapit sapagkat ito ay nilagyan ng mga mekanismong kayang lumaban sa alinmang distansya. Sa pagbabalik na ito, tunay ngang binigla ng Zaladek ang lahat mula sa isang sorpresa patungo sa panibago. Lahat ng sandata ng pulang mandirigma na gamit ang makinang ito ay halos tuluyang naililigtas sa bawat atake. May dala itong napakaraming espada, kaya't hindi sila nangangamba na kapusin ng kasangkapan upang lipulin ang lahat. Dahil sa liksi ni Eddie ay nakapagtapon siya ng sibat na naging dahilan upang lumantad ang kahinaan ng kaaway. At agad itong sinunggaban ni Erwo gamit ang mga sibat ng kanyang makina upang gapusin ang dragon at napasuko ang pulang dragon. Ngunit hindi madaling pabagsakin ang pulang halimaw na ito sapagkat bigla itong nagbago ng anyo at nahila ang makina ni Erwo. Kasama nito, gayunman dahil sa sobrang paggamit ng mana ay unting naubos ang tangke ng dragon. Napansin ng commander ang kahinaan at nagpasya siyang gamitin ang isang espesyal na baril. Isang ulap ng usok ang lumabas na bumalot kay Erwo. Ngunit hindi niya agad na malaya na ang usok ay naglalaman ng mga pirasong metal asin at pulbos na asuper na unting sumisira sa mga pakpak ng kanyang makina at bumagsak siya diretso sa Thor. Pinakinabangan ng kaaway ang sitwasyon at agad na pinaputukan si Iru, subalit sa hindi inaasahan ay gumanti ito at lumikha ng napakalaking pagsabog ng liwanag sa kalangitan. Mabilis na nakakalaban si Iru sa bawat taktika upang siya'y lipulin. Bumaba na sa marka ng kaligtasan ng tangke ng mana ng Fire Dragon, kaya't nagpasya silang umatras kaagad, nagtapos ang labanan na tabla, ngunit malaki ang pinsala sa mga makina. Si Guts ay gumagawa ng isang mataas na densidad na aero reactor, mas malaki pa kaysa sa lahat ng nakita dati, na inaasahang makakatalo kay Iru at sa susunod na labanan siya mismo ay sasabak. Samantala si Eruo at ang kanyang batalyon kasama ang mga pinuno ay nagbabalak ng paraan upang mapabagsak ang Fire Dragon. Nilagyan niya ng mga filter ang kanyang demon mask, ngunit hindi pa rin niya matiyak ang tagumpay at tila nabawasan ang kanyang tiwala. Matapos ang huling sagupaan, lahat ay nag-uusap ng mga posibleng taktika, subalit walang makahanap ng tiyak na solusyon. Sa sandaling ito ay nagsalita ang prinsesa at sinabi niyang dadalhin niya ang buong hukbo kasama ang Phoenix Corps upang sumabak sa digmaan. Sa ngalan ng kanyang kapangyarihan ay iniutos ng prinsesa na maghanda ang hukbo upang lipulin ang mga mananakop at mabawi ang kanilang kabisera. Agad silang lumakad na may layuning pabagsakin ang barkong pandigma at muling angkinin ang lumang kabisera. Matapos may balik ang moral ng lahat, ay narating nila ang huling kuta bago muling sakupin ang lumang kabisera. At doon ay sinalubong sila ng hukbong Zaladek. Sunod-sunod na ibinagsak ang mga bombang apoy, at sa sandaling iyon natukoy na rin ng Silver Phoenix ang barkong panghimpapawid kaaway. Walang tigil ng inatake hanggang sa lumabas ang Fire Dragon na buong kumpiyansa at matagal nang hinihintay ni Erwo. Ang pagbabalik niya ngayon ay tunay na nakakagulat
sapagkat ginamit niya ang ideya ng barko ng kaaway upang lumikha ng sariling barko para sa kanyang hukbo at nagsimula ang sagupaan ng mga robot laban sa Fire Dragon. Mabilis na sumugod si Eruo, hindi binibigyan ng pagkakataon ng barko na makalapit. Patuloy ang pambobomba ng Fire Dragon habang paikot-ikot ang barko at sinusundan ito ng halimaw ayon mismo sa plano na binalangkas ng grupo ni Eruo. Sa simula ng plano ay nagpakawala si Eruo ng daan-daang palaso na alam nilang babarilin ng Fire Dragon. Nilagyan nila ito ng langis at ng tamaan ay bumuhos ang langis sa katawan ng halimaw. At agad itong sinindihan, kaya't nagkaroon ng naglalagablab na dragon sa kalangitan. Sa puntong iyon ay sumugod si Iru, ngunit inaktiba ng kaaway ang Maximus, isang liwanag na bumalot sa Fire Dragon. At kahit salakayin niya ay hindi makagawa ng kahit kaskas. Mula sa kung saan lumitaw ang isang makinang may napakaraming espada, na isang hampas lamang ay nakakasira na ng dalawang makina. Sabay-sabay, ibinaba ang tulay at nagdagsaan ang mga Night Runner mula sa magkabilang panig na nagdulot ng kaguluhang digmaan sa himpapawid. Nagpasya si Iru na tusukin ang manet ng dragon at makipaglaban ng malapitan. Lahat ng taktika ng Fire Dragon ay inaasahan na niya at nang magsimula ang kanilang sagupaan ay nagkaroon ng pagtatalo ng mga salita si Iru at si Guts, kapwa silang mahilig sa agham at makina. Kaya't ang kanilang usapan ay marahil sila lamang ang lubos na nakakaunawa. Para sa makinang maraming espada at sa nakatatanda ay ginamit ang mabilisang taktika ng pag-atake upang magtagumpay. Walang tigil ang pagbuhos ng mga espada sa mga kalasag ng nakatatanda na naging dahilan upang mawala ang kanyang depensa. Ngunit kahit sa huling hininga ay hindi papayag ang grupo ni Iru na magtagumpay ang kalaban, nanaig ang pagkakaisa at nang hawakan ng nakatatanda ang kaaway, ay agad na dumating si Imori kasama ang kanyang gintong leon upang magbigay ng malupit na pagbugbog, bumuga ito ng apoy at winasak ng lubusan ang makina ng kaaway. Nakamit ang tagumpay sa lupa sa panig ni Aru, subalit dahil sa napakataas na output ng kanyang makina ay lumampas sa 80% ang labas ng enerhiya at unti-unting tumigil ang mga bahagi. Bumigay ang Fire Dragon at pumasok sa labanan ng Commander. Ngunit ang kanyang pakay ay hindi si Eruo, kundi ang prinsesa. Sumugod siya pababa sa mga ulap at tumiretso sa kinaroroonan ng prinsesa. Nagpanik ang lahat at nakatuon ang atensyon sa reyna. Ngunit sa halip na matakot ay handa siyang lumaban para sa lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Aru upang harangin ang Fire Dragon. Hindi na ito nakapigil at naglabas ng mahiwagang espada at pinaputukan ang lungsod. Sa ganitong sitwasyon ay isa lamang ang pagpipilian ni Iru. Kung patuloy siyang magpipigil, ay malalagay sa panganib ang reyna at ang lungsod. Ngunit kung bibitawan niya at lalaban ay tutugma ang Fire Dragon diretso sa lahat. Ngunit naniniwala ang reyna na may liligtas siya ng kanyang kabalyero. Inutusan ng kabalyero ang barko pandigma na lumapit at siya'y kumilos. Tumakbo siya ng napakabilis at sumuddiretso sa barko ng commander na naging dahilan upang ito'y lumihis at bumagsak sa kagubatan. Mabilis siyang tumalon sa kamay ni Aru upang makaiwas sa pagkatalo ng lumilipad na dragon. Ang barko pandigma ay naging dahilan upang mawala ang kalamangan ng Zaludek sa himpapawid at sila'y tuluyang napasuko ng hukbo ng reyna. Gamit ang buong lakas ng kuta, ay wala nang natitirang paglaban sa loob ng kabisera laban sa pag-usad ng hukbo ng kaharian. Lahat ay tila gumuho sa kanilang harapan at naglaho ang ambisyon ng Zalidex. Sa tagsibol ng taon 1283 ay ginanap ang seremonya ng koronasyon sa kabisera na nagpahayag na muling isinilang ang Fontaine at si Eleonora ay naging reyna sa pangalan at sa gawa. Lumapit ang reyna at lihim na nakipagkita kay Akito. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya, subalit tila hindi nito naunawaan ang mas malalim na kahulugan na nais niyang iparating. Ngumiti lamang ito at hinayaan. Ngunit bago umalis ay niyakap siya ng mahigpit ng reyna at kapwa nila nalaman ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Pagkatapos ay umalis ang grupo ni Iru, ngunit sa katotohanan ay palagi silang minamanmanan ng mga tao ng Zalidek. Matapos makabalik ay walang tigil na pinuri sila ng dating hari at hindi nakalimutang biruin ang kanyang pinakamamahal na apo. Ipinagkaloob ng dating hari kay Eruo ang anumang nais nito at hiniling niyang magkaroon ng sariling silid ang Silver Phoenix, kung saan maari silang mag-aral at magsaliksik ng walang sagabal. Salamat sa pagsisimula ng Western Grand Storm Attack ay naipakalat ang teknolohiya ni Levitas sa lahat ng bansa. Mas napadali ang pagpaglalakbay ng mga tao at nagsimula ang isang bagong panahon na kalaunan ay nakilala bilang panahon ng mga airship.